Kaisunan. Hallelujah. Pasalamati siya ni kabuntagon karon, give Him praise. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord, we thank you. Hallelujah. We thank you, Lord, for your grace and mercy. We thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. Hallelujah. We thank you, Lord, for sending your Son, Yeshua, to die on the cross para kanamo ning adlaw karon. Lord, as we give our lives to you today, we invite you, Lord, into our hearts. Yes. Forgive us, cleanse us, Yes, Lord. and see if there any wicked way in us, Lord. Yes. Pasaylo amin sa tanan namong mga sala. Sa una-una, sa pulong, sa buhat. Yes. Buhata, Lord, na piluy-anan ang amo ang makinabuhi. Amen. Buhata ka ni Lord na dapit na ikaw magapuyo gayod Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Bisan pa, Lord, sa tanan na nakatanaw karon sa ilang mga panimalay, pinagi usab sa ilang mga cellphone, I pray Yes. for special prayers sa ilang mga kinabuhi kalon. Amen. Lord, kung sa may lang gatubang karon mga pagsulay, we pray in the name of Yeshua In HaMashiach. Yeshua's name. Lord, na dunay breakthrough, healing, Amen. hallelujah, divine favor, mabot sila mga kinabuhi. Because you are the source of every good things, Lord. Yes. Amen. Walay sama ka ni mo Ginoo ning takla karon. Amen. Kusa dalaygon ka sa walay katapusan. Yes, Lord. Lord, bisan pa usab ka namo na nadini, we thank you for the power of Ruach Kodesh. Na mo'y nakakonbikto sa mga kasing-kasing, nakasusi. Lord, because you require holiness, kay ikaw nagingon, without holiness, no one can see you. Usa, Lord, salamat ni takna karon kay kauban ka namo, Lord Almighty. Pinagi sa imong bugtong anak na si Yeshua. Everybody say amen and amen. Hallelujah. Mga panglingkod ta mga kaisunan, Sabat Shalom, amen. Kinsay excited ning adlaw karon to celebrate the goodness of the Lord, no? Maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa kanunay siya maayo mga kaisunan. I could remember Job, no? Mismo si Job na kaisunan na siya, na in the good times praise His name, or in the bad times do the same. Noon sa mga tuang gatubang karong adlaw ng mga pagsulay, mga challenges, mga kaisunan, remember that the Lord is always with us. No? Siya uban ka nato kanunay mga kaisunan, siya nagaprotectar ka nato, nagabantay sa atong mga kinabuhi. Ang importante, kanang gitawag nato gift of life mga kaisunan. Gasa ka na gikan ni Lord Almighty. Okay? Di ta maglangan mga kaisunan ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo na kaya na story actually. Ato naman yung mabasa siya pero doon na tayo pila ka mga butang na makutlo gikan nini mga kaisunan. O ginumduman nato na dagang panahon kung makadungog tag mga nindot na mga testimony na bahin sa kalimbigitan sa usa ka tawo na niabot kaniya ang kabaguhan ato gayong ikalipay, no? Kanang kaning palahubog nakadool sa Ginoo o nabag-o na usab ang kinabuhi mga kaigsunan. Dagan mga testimonyo sama niya na ato ang makita o ato ang madunggan, no? Diya sa ato ang mga cellphone karon dagan tag makita diya sa mga testimony na sila gyud gibag-o sa Ginoo. Apan ning kabuntagon mga kaigsunan, dunay istorya dinhi sa kasulatan na dapat gyud natagan nato pagtagad. Tingali dili kasama kaniya igsuon apan ang storya makarelate tanan. As sinners mga kaisunan, ang kasulatan nagingon na all have sinned and come forth short in the glory of God Almighty. Kitan tanan nakasala, napakyas, short ta mga kaisunan, bisan pa usaon nato buhat og maayo ang atong mayong binuhatan, dili gyud siya mupaigo mga kaisunan na mutapal sa gitawag nato sala na nabuhat sa tao. If you will open your Bible mga kaisunan on the book of Joshua. Naning panahon na mga kaisunan after Moses mga kaisunan. Humana si Moses nipahulay na o ang naglead niya ning panahon na walay lain kundi si Josue mga kaisunan. They were about to enter and attack mga kaisunan
the wall of Jericho. This was the first pagbiya nila mga kaigsunan when the Lord led them now to start their walk, mga kaigsunan, na wala na sila magsalig niya itong adlaw-adlaw na provision sa Ginoo, sama sa mana, pillar of fire by night, cloud by day, mga kaigsunan. Na rin panahon na ito na makita, mga kaigsunan, na sila na mismo gayod. They have to really trust in the Lord. Dapat sila na yun magsalig katong panahon na, murag isi-isi lang kayo. Ato kayong giskutan na itong yagi na ilang sapatos, wala mga daot, ilang mga sandalyas, ilang mga sapot, apan yan yung panahon na, they're about to enter. Busa mga kaisunan, si Josue nagpadalag mga espiya dito sa itawag nato og Jericho. Ato makita ang sa kastorya din sa Joshua chapter 2, Hebrews chapter 11 verse 31, and also her name is mentioned in James chapter 2 verse 25, ug usab yang pangalan na mention usab sa Matthew chapter 1 verse 5. Ang maong babae, mga kaisunan, the Rahab story is one of the most remarkable accounts of grace and transformation in the Bible. Kung doon na may usa sa mga solid kayo na pangitabo, na doon ay gitawag na ito kabaguhan sa usa ka kinabuhi, kaning kinabuhi ni Rahab. Kinsa na si Rahab? Rahab was a prostitute. Sa ato apa, sa ato Bisaya, buring, burikat, pokpok, no? Kana na mga words mga kaisunan, mao nay title sa pangalan ni Rahab. Imagine that. She was known sa ilahang susyudad. Ilado siya sa tanang lalaki dito, Brad. Si Rahab. Na si Rahab ang iyahang hanap buhay, kanang itawag na ito, babaeng mababa ang lipad. No? Ano? So ato nakita makaisunan, mingunin ta dito na she was a sinner. Makasala si Rahab. Kaya halos tanan nga lalaki dito, Brad. Kaila? No? Rahab was known as a prostitute, but God Almighty showed more than her profession. He saw her potential. Wa may namakpak mga kaisunan. Sabot mo ito? Ang nakita sa Ginoo sa kinabuhi ni Rahab, dili ang iyahang profesyon o iyang kaluyahon. Apa nakita sa Ginoo mga kaisunan ng kinabuhi ni Rahab, doon na kini potensyal mga kaisunan. Amen? No matter your past or mistakes, dito na nato, no? Why sa payan, kung unsa may imong nabuhat gahapon, mga kaisunan, unsa may mga kapalpakan, unsa may pangalan na gitawag sa imuha, sa sosyedad o sa mga tao, mga kaisunan, God Almighty sees your heart and your future. Muna na kanindot. Luyo niya na, watakablo pinaedad ni Rahab na itong panahon na, apan ang kasulatan na yun, gitaytulan ko siya, she was a prostitute. Burikat, buring siya, napakababae. Ug dito nanago tong duha ka espiya. Nato ang makita din sa Joshua chapter 2 verse 1 to 7. Ato nakita diri, remember that God Almighty is ang iyang specialty sa Ginoo mga kaigsunan is to rewrite our stories. Mausab ang storya sa usa ka kinabuhi. Sadya ang Ginoo na magapamuhat. Sabta nato na. Bisag kung sa klase imong storya sa imong kinabuhi, when you allow God, mga kaigsunan, Almighty, to work in your life, He could rewrite your story. Mausab na niya ang imuhang storya sa imuhang kinabuhi. When you allow the Lord, unsa may imong sitwasyon ng kabuntagon karon, unsa may imong mga challenges, unsa may bukid na imong giatubang, mga kaigsunan, emotional man, mentally ka tortured, or physically, mga kaigsunan, or spiritually, ang Ginoo, ang iyang specialty, mga kaigsunan, is to rewrite our story. Amen. So si Rahab,
was known to be a prostitute. Sa inan ka, sa tanan tao dito mga kaigsunan, sa Jericho, ang gitawag pa yun sa Ginoo, ang gitagan sa Ginoo opportunity, mga kaigsunan, na makadungog. Sa mga balita, kato pa yung si Rahab na buring, mga kaigsunan. Sa tanan, ha? In other words, mga kaigsunan, ang Ginoo, sa atong nabalaan kaniya, ang ginatanaw sa Ginoo, ang kasing-kasing sa tao, ubot niya, usbon, ang ato ang kaugmaon, mga kaigsunan. Sama sa ka-diamond is formed under pressure from carbon. Mugawas ng gitawad nato diamond, mga kaigsunan, kay dunay pressure na gikan sa carbon. God Almighty brings value from places others disregard. Tanaw sa tao, way pulos na, di na gyud mausab, kay burikat lagi. Apan ang Ginoo makausab sa tao, sa unsa pa ang imuhang kagahapon, the Lord could change your life, mga kaigsunan. Amen. So ato nakita din they entered to the house of the prostitute named Rahab, stayed there. Rahab labored by society as a prostitute, but God chose her as a vessel of faith and redemption. Ipili sa Ginoo, mga kaigsunan, na mahimo siyang panudlanan, o remember, in the book of Matthew chapter 1, mga kaigsunan, sa genealogy, sa asa nagikan si Yeshua, naapil ang pangalan ni Rahab. Rahab was a Canaanite, mga kaigsunan. Sa na kanya na ang kalulahan ni Yeshua was Rahab. And she was a prostitute, mga kaigsunan. Naapil ang iyang pangalan sa genealogy na tumambasa sa Matthew chapter 1 verse 5. Diyan nato makita how the mercy and grace of the Lord, mga kaigsunan, nagapamuhat sa kinabuhi sa tao. Busakin sa kaman karon, mga kaigsunan na nagatanaw, pinagi sa itong Facebook Live, there's always hope. There's always hope, mga kaigsunan, diha kang Yeshua, mga kaigsunan. Remember that God Almighty chooses people the world overlooks. While man looks at the outward appearance, God looks at the heart. Remember 1 Samuel 16 verse 7, ingon si Lord, man looks at the outward appearance, but the Lord Almighty looks at the heart. Because I believe, mga kaigsunan, si Rahab, tinuwala that she was a prostitute. She was able to hear stories. Nakadungog sa mga istorya, how the God of Israel protected them, how the God of Israel meet them, their needs, mga kaigsunan, and how the the God of Israel preserved them in the wilderness. Kana na istorya ni katag na mga kaigsunan. O niabot na sa idulungog ni Rahab that gives her hope. Kaya kung hinan mga sundalo, kung mo basaw ng chapter 2, 1 to 7, naggiunhan na ni Rahab daan ang mga sundalo katong duha ka spies. Ayun siya na nahibalo ko, na kini amo ang lugar, gihatag na ni sa Ginoo sa inyo. So siya mismo nakabalo, mga kaigsunan. She has the knowledge, mga kaigsunan, about the Lord Almighty, apan niya ito panahon na wala pa sa experience, mga kaigsunan. Until that day that the Lord sent the two spies, dito siya aksidente lang. The Lord manipulated that story, that event, mga kaigsunan, na dapat makaadto tong two spies dito sa balay ni Rahab. Hallelujah, amen. Mo ka lang ginapadala sa Ginoo sa ato ng mga wali, dili na aksidente. Dunay mo badlong nato, dili na aksidente. Dunay mo rebuke nato, dili na aksidente, mga kaigsunan. Kaya Ginoo nay katuyuan na mausab ang ato ang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Rahab. Addiction ba yan? Prostitution, mga kaigsunan, di na basta-basta. Ha? Grabe na, mga kaigsunan, di pa na nagsugod na sa ilang pakabata, hantod. Wata ka ba pila edad ni Rahab, mga kaigsunan? But the Lord was able to deliver her from that bondage, mga kaigsunan.
kanang gitawag nato prostitution, mga kaigsunan. That's why don't let levels other place on you refine your identity. Don't let the levels others place in your define your identity. God can use anyone, no matter their background. Walay sa pailan kung unsa ang ilahang background, mga kaigsunan, God could use us. Amen? So ito makita din from Joshua chapter 2 verse 4 to 6. The woman had taken the two men, hidden them. Gitaguan ni Rahab ang duha ka mga espiya. Rahab made a dangerous choice. Actually, grabe ito yung gibuhat. She was acting in faith, mga kaigsunan. Kaya delikado ito yung gibuhat. Nabalaan God, na nabalaan sa iyang mga silingan na naasay gitaguan na duha ka espiya. Busa gipasugo sa hari at ang balay niya ng bayhana. Kay tuwa dito nagtago. Ingon na si Rahab, tinuod na agi dire. Apawa na daw sa kabulo ko asa na. Mga kaigsunan, mo yung gitubag. Dito ito nakita, mga kaigsunan, sometimes we must say no to the world to say yes to God Almighty. Because life is full of choices and decisions. Ako kini nabalik-balik, mga kaigsunan, asa tanin kabuntagon karon tungod amaw na atong gipuyli kagahapon. Ana mga kaigsunan. The principle of sowing and reaping. Galatians chapter 6 verse 7. That God is not mocked, for whatsoever a man sow, that he will reap. Kung sa ito'y tanom, ato yun ang anihon, mga kaigsunan, sa ato ang mga kinabuhi. Ato makita, what hard choice is God asking you to make for Him? Faith always involves decision to trust Him behind what is safe. Kung na nabintinood yun, kung magsugal ba? Pilion yun na itong pagpangalaga sa Ginoo na ibalota na madelikado ang atong kinabuhi, and yet, we will obey the Lord kinibalota na ang Ginoo is in control, mga kaigsunan. Amen? So, ikaduwa din faith requires risk. Joshua chapter 2 verse 8 to 14. Rahab risked her life to hide the Israelite spies. She believed in the power of the God she had only heard about. Wow. Yung nakasulatan, faith comes by hearing and hearing the word. Tama, no? Pinagin siya, kadungog siya sa story sa how the God of Israel, then yung gidawat, nakadungog siya, then he act on it, mga kaigsunan. Tiniwala na risko good ang iyang gibuhat sa iyang kinabuhi, and yet he choose to follow the Lord, mga kaigsunan. Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Ang pagtuo daw kuno, sama daw na sa ngit-ngit ba, na di gani mo maklaro ang hagdanan, pero nitikang kag-una, mga kaigsunan. That is faith, mga kaigsunan. Remember, obedience brings protection. After Rahab, gitaguan niya itong duha ka spies, nagsaad ang duha ka espiya na siya protektahan. Kabalo mo siya gibitay ni Rahab sa iyang bintana, scarlet ang kolor. Di ba na nasa Book of Isaiah, chapter 1, come, let us reason together. Even your sin be red as scarlet, they shall be white as, no? Tama, no? Nagbitay, kana na yung pagbitay o panapton, mga kaigsunan, o kanang tawag nato o ribbon. Dito pa na sa panahon ni Rahab, ginan siya sa mga espiya, pagbilin dia o pagbitay o pulaaw ka scarlet na color na panapton sa imong bintana. Sa panahon na mo atake nami, dili ka mahilabtan. Unya ingon pa itong duha ka espiya na bisa kinsa imong pasudlon diya sa imong balay, yang manggipasulod yang mama, yang mga
igsuon o yung mga parente. Dito sila sa balay ni Rahab. Ingon ang mga sundalo, kung mugawas na sila, awa na milabot ni anak nila. Motog ingon sa mga espiya. Lo and behold, after 3 days, mga kaigsunan, tulok adlaw nilabay, nahuman katong duha ka espiya ni Biya na niatake ng Israel ngadto sa Jericho. And lo and behold, because of her obedience, mga kaigsunan, Rahab obeyed the instruction to hang a scarlet cord. The act of obedience saved her and her family. Amen? Because every act of obedience nato, act of faith, protektahan ta sa Ginoo, mga kaigsunan. Yung pag Ginoo, the same na tabo niya itong Passover, na way sapayan kung kinsa itong sulod sa balay, as long there was a blood dito sa pillar sa ng portahan, mulabay na itong, gitawag nilang angel of death. The same thing with Rahab. Nagbitay sa scarlet, mga kaigsunan. Wala manulod to mga sundalo dito. Hanto na human, nag-occupy sa mga Israelites ang Jericho, mga kaigsunan. That's how the Lord will protect us when we obey the Lord, mga kaigsunan. Hallelujah, amen! God's instructions are often simple but requires obedience. Simple lang ta kayo. Bitay lang, no? Simple lang. Hago ba to? Dili, mga kaigsunan. Simple lang kayo. But because you obey. Sa atong kinabuhi, ginagbay na instruction. Anaro na to atong kaugalingon. Pagmata na tos buntag, una to punguta na, Lord, unsay imuhang kabubuton para sa akong kinabuhi karon. Lord, guide my steps. Gapay ba mo, anak, mga kaigsunan? Pagmatay yun ninyo, Lord, giyay ang akong mga tiil. Lord, not my will, but thy will be done. Mula sa diyang pag-imo ng buhaton, kung unsa may tabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, bad man sa imong pananaw o maayo man, because you trust the Lord, because you have surrendered your life to the Lord, kumpante ka, mga kaigsunan, that the Lord Almighty is in control. Amen. That's why trusting God means doing what He says, even when it seems small. Kamay ra kayo ng instruction, bitay lang. Pasudla imong pamilya. Huwag sila naluwas, mga kaigsunan ni atong panahon na. Ikaw pat na ito makita, grace restores and elevates. Ato makita na sa Matthew chapter 1, verse 5. Rahab did not just survive Jericho's destruction. Akosbon, Rahab didn't just survive Jericho's destruction. She became part of God's covenant family and genealogy of Yeshua because she trusts the Lord, mga kaigsunan. Amen! Wala kalimti ang iyang pangalan. From generation to generation, mga kaigsunan, a woman was a prostitute, mga kaigsunan, but the Lord rewrites her story. And now, ato mabasa sa Matthew chapter 1 verse 5, ang iyang pangalan na apil na, mga kaigsunan, na mabasa sa tao hanto niyang panahon na nadagikan ang kaliwat ni Yeshua. Now, Matthew 1 verse 5, Salmon fathered Boaz by Rahab. See? Boaz fathered Obed by Ruth, and Obed fathered Jesse. Nato nakita, mga kaigsunan, that truly the Lord could rewrite the story of our lives, mga kaigsunan, by trusting the Lord Almighty. Amen. Hallelujah. Your past does not disqualify you from being used by God Almighty. Remember that. Atong kagahapon, dili na makapadisqualify nato karong adlaw na kita pwede gamiton sa Ginoo. Because when you surrendered to God, mga kaigsunan, He doesn't just forgive us. He includes us in His greater purpose. Your past does not disqualify you from being used by God Almighty. Rahab's life is a testimony of God's
grace can transform anyone. Pwede yun mausap, mga kaisunan. From a life marked by shame, because she was a prostitute. Ilado siya sa Jericho, mga kaisunan. It was shameful for her and her family. But the Lord, mga kaisunan, changed her story. She became a hero of faith. Hero to siya. Usang hero, mga kaisunan. Diba? We celebrate, mga kaisunan, sa Pilipinas, sa Bonifacio, Rizal, because we consider them as hero. But dito sa Israel, they celebrate, mga kaisunan, ilang gipasalamatan ang kinabuhi ni Rahab, who was a prostitute. But the Lord changed her, rewrites her story. That's why she's called a hero. Mga kaigsunan. Amen. Wapay namakpak. Her story, mga kaigsunan, reminds us that God uses unlikely people. Makagamit ang Ginoo. O bisag kinsa ka man ng kamuntagon karon, ikaw nagtanaw karon, God Almighty could use you. Faith requires action. O ito'y gibuhat ni Rahab. Giaksyonan niya ang iyang pagtuo. Pinagi sa pagbitay niya itong scarlet sa iyang bintana. That was an act of faith, mga kaisunan. Obedience leads to salvation. Because of that, our whole household, yung unang kasulatan, were saved at that time in Jericho, mga kaisunan. Remember, grace gives us a new identity. Ang grasya, kaloy sa Ginoo, mo'y naghatag nato bag-ong pangalan. Amen. Giusab ta, yung nakasulatan, as many, mga kaison sa Colossians 5:17 na, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, things are becoming new. Bag-ong tanan na. Kung ikaw ang anak ang Yeshua, bag-o ka ng binuhat. Sama kang Rahab, na sakop na sa kingarian ni Lord Almighty, mga kaigsunan. Ato na tao masipang pakpak si Lord ni kabuntago karon. Ato ba nasabtan, mga kaigsunan, manindog ta as we pray and we thank the Lord this morning. Hallelujah. Father Almighty, we thank you, Lord, for the story of Rahab. Lord, she was a prostitute, Lord. And yet, you rewrite her story. Imong gibag-o ang nga storya sa iyang kinabuhi. Lord, she became a hero. Ang mga pag-ampo ni kabuntagon usab, Lord, salamat because your grace is with us today. Sa kung sa kabaga amo ang sala, Lord, andam ikaw na mo, pasaylo ka na mo as we come to you, asking your forgiveness, Lord. In ka, Lord, as we confess our sins, you are just and righteous to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Father in heaven, we come to you today and we thank you, Lord, for your grace and mercy. Asa man kami natumba, Lord, asa man kami nalunang sa pagpakasala. Salamat, hanto ng panahon na karon, ana pa kami sa grasya, Ginoo. But Lord, ikaw ningon that there will come a time na ikaw na amo mahuhukom. Karon, Lord, you are our Savior, but there will come a time that you will be the judge. You will judge us, Lord. Moingon sa Book of Corinthians, every one of us will stand before you. Hukman mi, Lord, sa mga butang na mong ibuhat, diya sa kangit-ngit, sa tago, o bisan pa usab sa kahayag. But today, Lord, we ask for your forgiveness. Cleanse us, Lord, pasaylo amin sa mong sala. Allow us, Lord, to stand again for your grace and mercy, just like Rahab, Lord. May mong gihatagag bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaong. Na yan tibok pamilya o sablo na kasinati sa kabag-uhan o kaluwasan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan through your Son, Yeshua. Amen and amen. Okay, pakpakan natin si Lord as we worship the Lord, mga kaisunan, as we distribute ang atuang communion ng kamuntagon galon. Hallelujah.